Amen, may buntag. Salamat sa Ginoo sa opportunity nga makawali ani nga conference ug I hope this morning ang Dios magpanalangin, maghatag mensahe kanato. Nagtanaw ko ninyo mga karaan man mga pastor. So salamat nga bisan tuod og bag-o pa ko nga pastor but by the grace of God gigamit gihapon sa bulhaton. Dili ta maglangan anita sa pulong sa Dios. Atong abriha atong mga Bible, atong tagaag mensahe ang tema karon nga buntag, compel them to come. Ato ning tagaag mensahe karon by the grace of God, ato i-pray nga ang Dios mag-bless. Manindutan tanan palihog. Atong abriha atong Bible. Luke chapter 14 verse number 16 down to verse number 23. Luke chapter 14 verse number 16 down to verse number 23. Atong basahon sa tubag-tubag, I'll be reading verse number 16 and then kamo sa verse number 17 and together verse number 23. Okay, Nana? Verse number 16, then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many. Verse number 18, and they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Verse number 22, and his servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Verse number 23 together. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we thank you for this morning. Salamat, Lord, nga niami aron sa paghimo na nga conference. And we are praying, Lord, that you will be glorified, you will be exalted. I pray that you anoint me and empower me and fill me with your Holy Spirit. I acknowledge, Lord, that the preaching of your word, it is a demonstration of your wisdom, the Holy Spirit, and of your power. I pray nga makikistorya ka, abrihan ni mamong kasing-kasing, o nagampo ko sa kadaugan, whatever sin nga among nahimo, mga butang wala ka nalipay, forgive us, and make us worthy, O God, to glorify your name this morning. In Jesus' name, amen. Okay, now, ang atong tema, karong nga buntag, atong kuhaan og tema ang tema sa ani nga conference, kining giingon, compel them to come. But ang akong gihimo nga tema is, compel for the great supper. Atong, kanang word compel is to force. Atong pugson, para aning dako nga panihapon. Great supper. You know, kung kini bitang mga kumbira sa unod, bisan pag di na imbitaron ning uban mutunga ra gyud. Kanang na mga fiesta, pinakadako nga fiesta kining buhon, manguli gyud bisag wa invitation. Say kung nagali tay mga preparation, bisag wala nagi-imbitar. Basta na ipagkaon pag moadto, moapil na dito kaon. Pero kung kining sa buluhaton sa Ginoo, arang kalisod pugso ng tao. Amen. Ay no kung nakasuway na mo nga namugos gid bitaw mo. Kina ba simba ta di ko mo uli og di ka mo simba. Amo to nakasuway na mo namugos sa gid mo nga adi gi ko mo uli di ka mo dawat sa Ginoo.
Amot ko nakasuwain mo ka nang mamugos, gud mo ba? Kay kasagaran na bagatong pugson, masuko na hinon. Mag-share ka, pugson ni magpadawat, mamugos, makagdi ko mudawat. Usay makigdebate pa. Munang salamat nga naipulong sa Dios o isa sa ahong gitunan unyang gabi, unsaon nga mahimong effective ang atong pag-compel sa tao para sa buluhaton sa Dios. Pero karon nga buntag atong tunan kining gitawag compel them for the great supper. Atong dalon ang tao, pugson ang tao para aning dako nga kumbira. Ramay ko di gyud sayon baya gyud mamugos og tao. O di lang nila masabtan nganong ato silang gipugos nga atong katuyuan di naman sila maimpierno. Amen. You know, nako experience sa ministry, nako'y gibisitaan, 12 kabuk anak ang naghana. Ya, tanaw nako kada adto nako murag cleaver magikay ba? O nig adto dito di lang ko maghisgot sa pulong sino, isasuri lang me. O man uli ko, hantod pila ka buwan mga abta sirog 6 ka bulan, 7 ka bulan, kadugayon wa dagi sa kagwanta. Eh pastor, unsa magiimong tuyo ngano magsigi migagbalik-balik nako diri kada Sabado? Wa ko kasulti niya for how many months? 12 ko kabuk anak. Wa ko kasulti niya for how many months sa pulong si Ginoo kay para ug imo ang kon murag muliguhot man yun. Kada Sabado ko balik-balik. Kada Sabado na ako dito sa pastor. Ngano man yung magsigi makag-ani-anhi diri kada Sabado? Unsa magimong tuyo? Kabrad, pwede ko musulti si mong tuyo. Akong tuyo sa sige. Saka pastor, kabrad, ang akong tuyo nimo mo ni gusto kong maluwas ka. Sa mo na imong tuyo sige ra unsaon. Gisira na ko sa kaluwasan by the grace of God, hurot ihang pamilya dadala sa simbahan. Hurot isa ka pamilya, pero pila ka buwan akong balik-balik. Yung una-una ba, sa magituyo, mamugos magining pastora? Kaya ko, di gyud sayon mamugos. Kanang mamugos kag tao, di gyud mo mudag ka isara. Di gyud madag ka o sa nga at tuon nimo, we need to establish relationship para lang makuha nimo yung atensyon. Hello? Nay panahon, mag-visit mi sa kong asawa, may unang asawa, nahuman na malantag, nanguli na mo, wa magikakahisgot sa pulong sa Ginoo. Naniid pagani ko og unsa na iyang kasing-kasing mo dawat bigay di kay kung largohon ni mog sulwining makigdebate naman. Di pangitahan gini mog asa ka makasulod. Makaingkod di gyud sayon nga magdeal og tao pugso nimo dalon sa Ginoo di gyud sayon. Pero by the grace of God, pwede ba gihapon mahimo nato? Amen. But ang mga butang gusto ko makita kani nga chapter, kini nga verses, gusto ko makita adunay tulo ka butang nga involved diri aning chapter. Number 1 is the host, number 2 is the guest, and number 3 is the servant. Manay butang atong tunan karon nga buntag kining tulo ka butang, the host, the guest, and the servant. Now, number 1, ato makita diri nga adunay gitawag host sa maong supper. In the Bible verse number 14, then said he unto him, a certain man made a great supper. Adunay usa ka tawo, adunay host, nag-host sa maong kumbira, sa maong panihapon. Og dili sa ordinaryo nga panihapon, it is a great supper. Dako nga kumbira. You know, church, ini ako nakita ba? For example, na akay gihimo nga preparation, dako nga preparation, nahikay na ang mga naanang mga litson diha, naana ang mga pagkaon, unya way mo tambong, dako kay nang problema. Hello? Ready na tanan ba? Muna ang problem sa host. Ready na tanan, naana tanan, naana ang pagkaon, andam na, pero may bisita. Hello? Ato yung akong kaila, kauban ako nga pastor, pagsugod niyag ministry, ingon siya, ingon man sila nga pag mag-mission daw, ampo yun. Isa ka simana, way bisitay, ampo yun. Pagka Domingo, may nanimba. Sa adik din ni madagang po, visit na punta. What I mean is this, lisod kayo nga naana ang kumbira, naana ang pagkaon, unya way ni adto. Hello? Di ba, lain kayo, andam na tanan, grabe na kahago ang mga tao, prepare, gookin ang preparation, unya wagyoy mitunga. You know, that is a great insult sa nag-andam. Amen?
That is a great insult. Now kung imong tanaan, kining host dire, this is God. Ang Ginoo ni nga nag-andam ani nga kumbira. And the preparation, ang iyang giandam si Jesus Christ. Grabe ang preparation. Dili ordinaryo nga preparation. Iyahang anak ayang giandam niya. Way mo tambong. Amen. Grabe nga preparation. Pila ka tuig nga giandam, gi-prepare, gipasaan ang kroso niya. Wagay ni adto bisag usa. You know, that is a great insult sa host. That is a great insult sa Ginoo. Nga giandam niya ang tanan. Unya uway nagbali-bali. Amen. You know, insulto kay sa Ginoo. Pagkamatay si Jesus Christ sa cross, ready na tanan, naana, andam na ang kaluwasan, ready na ang kaluwasan. Sa tinuod ay, kung wala gyud pastor magsangyaw sa kaluwasan, wa gyud tawo magbali-bali sa kaluwasan. Kung wagi pastor nga magwali sa pulong sa Dios, ay mo pagtunga kini mga unbelievers sa palibot, naghuna-huna ni sila silang kaluwasan. Amen. Bisag kita sa una wa man ta naghuna-huna og kaluwasan ato. Pero salamat nga naay niabot sa atong panimalay, nga nagwali sa pulong sa Dios. Amen. Yun di ko kalimot, first Bible nga naa sa among Biblia, sa among balay, first Bible. Dili pag yun ipabasa sa among lula kay makabuang. Yun akong lula, ayaw yun yung nagbasa kay makabuang na. First Bible, papel. Ang cover, papel. Ambot ang nakadumdumpas pasupol. Kitanaw na ko sa likod ang tatak, Bible Baptist Church Katipunan. Kalayo sa among lugar, dito sa Buena Vista, bukid sa Buena Vista. Kalayo, 1992. Di kakita kong Bible, first time nakakita kong Bible, ang tatak, Bible Baptist Church Katipunan. Di pag yun ibabasa sa kung lula kay makabuang daw. Sa tinuod, kung wala palang yun nagwali sa pulong sa Diyos, way tao magtagad sa kaluwasan. Amen? Pwede mahimong sayang ang pagbalansang sa Ginoo sa krus kung way nagwali sa kaluwasan. Mabita ng kitang mga paso, kitang mga alaga sa Ginoo, we are obliged nga mag-preach sa gospel, kay kung wata giwalihan kaniadto, wa sa takaron. Amen? Ako asa ko mapastor og way nagwali nako. Sure ko pare ko ron. May gali kini nagwali nako. Og sa tanan pamaagi sa kaluwasan, makaingon ko ang pinakasimple nga pamaagi sa kaluwasan nga ako nasabtan, Roman Road. Kadang gi-present sa ako ang Roman Road. Siyempre, nakaka-seminaryos pare. Puno ka sa doktrina sa simbahan, pa debate di ka basa-basa papel di. Pero pag present sa Roman Road, di man ko kaasa man ko dapit mo insert ani nga mo debate ko. Pag ingon sa nag-share sa ako, Roman Street 10. Why matarong sa kalibutan? Pagkasala. Di jud ko ka debate. Pag ingon nga, ang tanan nakasala, di sa ko ka debate. Di man ko kareklamo nga tinuod man nga nakasala jud ang tanan. Di gyud ko ka debate pag present sa Roman Road. Hantod na human na lang. Ni sangko nakadawat jud ko sa Ginoo. Ug wagil ko dako damha nga katuning Ginoo akong gidawat, naglihok sa akong kinabuhi. Naglihok sa akong kinabuhi. Muna salamat sa Ginoo nga ang giandam sa Dios nga kumbira, isa ko sa nakaapil. Amen. Salamat sa Dios, isa mo sa nakaapil mo sa maong kumbira. Tanawa ra gud ninyo, manginbitar mo og dili mo tunga inyong bisita di ba kay masubo mo. Hello. Ato ning gihimo para malipay ang atong host nga maong Ginoo nga nag-andam sa tanan, gi-prepare niya ang cross, gi-prepare niya ang tanan, ang manluluwas, ang ato na lang ang pag-apil sa maong kumbira. Amen. And by the grace of God, nabusog ta sa kaluwasan tungod sa giandam sa Ginoo. Nabusog ta sa kaluwasan. Mao na ang host that represents sa Ginoo. Now, number 2, kining guest. Kinsa man ning guest? You know, the first guest sa Bible is ang mga tao sa Israel. Sila ang mga bisita, sila ang pinaka special nga bisita sa Ginoo, ang mga tao sa Israel. But kung inyong tanawon, it's sad to say, nga ang mga bisita nga gitawag dito ano rin daghan kayong excuse silang kinabuhi. Niingon ang usa, nakapalit kog baka, di ko kapil. Nakapalit kog yuta, di ko kapil. Ay, bag-o kong naminyo, di ko kapil. Daghan kayong excuse. Amen. Og nanginbitar og lain. Salamat nga tungod ka excuses sa mga Israelites niabot ato mga Gentiles. Amen.
Niabot ang invitation nato og nakabaton tag kaluwasan. That's why church members and pastors, sa dihang naluwas sa na-save ta, we are not now the guest. Ang membro sa simbahan, dili nakabisita ani nga kumbira. Amen? Ang membro sa church, dili naka-guest. But it's sad to say, nga daghan kayo sa simbahan, nga mga membro, nga ang ilang feeling, bisita gihapon sila. Nga naman, pagkatuon nimo pasimbahon, daghan kayo excuse. Murag bisita na gihapon ba? Brad, simbaw ba Brad? Ay, daghan kog lakaw, pastor. Murag ang ilang feeling, wa sila nakalingkawa sa ilang status nga, dili na sila bisita, servant na sila sa Ginoo. Daghan kay membroy, iligting simba, daghan kay balibad. So ay ragod mo, pag simba, gamay ra to nga. Pag ingon galing ba atong mugdagat, di ba kay puno ng sakyanan? Puno ng sakyanan. Pagligo ng dagat. You know, sometimes the members of the church, ang ilang feeling, bisita sila sa simbahan. Muna kung imong imbitaron sila, paluapon nimo sila, daghan kay pastor mo lakaw ra ba ko ugma? Pastor mo ni muna, murag yun sila mga guest. Hello. Amen. Ambot kung mao po na inyo diriya. Dito sa mo na po dito oy, nga ang mga membro mura magbisita. Unya pag abot sa simbahan, dili lang murag bisita, mura pod og host. Hello. Murag host, wag kay function. Pag humagsimba, minaw, muli wag yun sila gihimo sa simbahan. Amen? We need to remember na kita nga mga Kisuanon, dili ta guest, servant ta. Ang guest, di ka pwede manghugas. Amen? Di ba kung ang bisita gali igor na mo kaon. Pag humagkaon, biyaan ang hugason. Isod ang mga sobras bulsa. Ina na ang bisita. Pero ang servant, ang mga sulugon, kung nakasabot ka nga sulugon ka, paghawa sa mga bisita, tanan trabaho, imo na. Hello? But it's sad to say that there are a lot of members at church nga pag humagsimba, bisan na malagpapamunit ang mga sagbot, wag yun oy. Usay mo rarag-guest ang mga membro. Hello? Usay mo po host. Amen? Church, we need to consider, we are not a guest, ani nga supper. Dili ta guest, ani nga simbahan. Amen? Dili ta bisita oy. Servantas Ginoo. Amen? Servantas Ginoo. Unya, dili lang nga ang member murag guest. Paminaw. Ikaduha, ang pastor murag host. Pero ha, ang Ginoo si ang host. Pero daghang panahon, ang pastor murag host. Nga naman, unsa may kinabuhi sa host? Ang host, diba, igor na magsulti, igor na maomone, hugasi, hipusa, na. Pero abi ninyo, daghan ba yapon pastor karon, ambot og nabaka dire, nga sa diya, sa sulod sa ministry, ang pastor mura nag-host, wala na gihimo, magsige na lang cellphone, magsige na lang Facebook, magdi na mag-visit, di na mag-ampo, magwa na gihimo ba? Hello? Mura nag-host. Oy, ganang wa may. Amen. Na ako kay istorya. Ako sang gisiran. Ingo, you know, sometimes kitang pastor itong problem. Usay nahurot atong oras sa social media. Usay nahurot atong oras sa siging kahig sa cellphone. Nabitaw sa ka, nagbatiko sa ako ba, aning, hilig lagi tagbamuhi. Mo na sideline. O yun, may na lang na yung mamahog kong manok kaysa mahurot akong adlaw, sigig lingkod, sigig kahig sa Facebook. Hello? Di lagi mo maningo. Wahagi ko kabalo. Kung kinsa nato, nga taas kay tagpanahon sa pagkahig sa cellphone. Facebook, taas kay tagpanahon, wa na tayo gihimo, mura na tag-host, mura okay lang kay ta, magkampante na kay ta, sometimes taas kay tagpanahon sa social media, unya mag-ampo ta, wa na tayo time, dali na kay ta makatulog, pero magtanaw tag TV, magtanaw tag cellphone, taas kayong time nga tumahatag, pero kung mag-pray ta, largo ta katiurok. Naman, sometimes mo feel tag kampante na ta sa buluhaton, murag kampante na ta sa ministry, murag mo feel ta nga murag kita na ang host, now dili ta ang host ani nga buluhaton. We are still servants sa Ginoo.
Amen? Servant gihapon ta. Tinuod bitaw, ako experience ko na. Nga naingon jud ko sige Lord, kinahanglan mausab jud ko. Nga dihan dili gid mahurot akong panahon ani. Manang kinahanglan nga na ako'y wisdom mo manage sa akong time. Nga dili mahurot akong ambot na kasuhay mo. So, kana bitaw maglingkod mo, hurot inyong oras. Hello. Usay nigmata nimo, dili Bible imo mapunitan, cellphone. Amen. Ada gyapon sila mo amen. Muna kuyawan ko siligan ba kay grabe ning mga pastor dire. Di gini sila mag-cellphone. Pagkatulog, di ka basag Bible, cellphone. Nga naman, sometimes ang pastor mo feel ta nga mura kitay host. Hello. Wa na kayo gibuhat. Wa na kayo gihimo. You know, one day, nabati ko, Lord, guilty man jud ko Ginoo ba di na gini mao? Di na gini mao Ginoo. Na-guilty na jud ko. Salamat ko by the grace of God. Lakaw ko, magsangyaw ko, usugod ko sa mga bukid. Salamat sa Ginoo. Last month, nakabaptize me. Kung na pa magidahiga hapon mahimo. Ang problema lang, kung atong gibati sa atong kaugalingon, sulod sa ministry, mura na tag-host. Wa na kitay gibuhat, wa na kitay gihimo. You know, na mga question. Unsa man nimo pag-pastor nga mo na dapat kay mga buhion. Ako ngayon sa tinod. Kini time management ramang yun eh. Time management roy. Kung pastor ka, ang akong question, gi-question ko sa taga-Jinsan. Okay nan, kung pastor ka, ang akong pangutana, unsa day kang orasa mo mata? Kung pastor ka, unsa day kang orasa mo mata? Ako kabalo jud ko sa akong pastor, unsa siyang orasa mo mata? Pastor Wesley, kabalo ko kanang orasa, pwede na ko manawag niya, pwede ko mag-text niya. Kabalo jud until now, kabalo ko unsa orasa siya mo mata. Makaingon ko, kung pastor ka, unsa man kang orasa mo mata? Amen? Unsa man kang orasa mo mata? Mata ka alas 6? Nawa na kay mahimoy. Mata ka alas 5? Wa na, ang imuhang oras wala na. Dapat na kay oras nga mumata ka. Nga naman, kabalo ka nga na kay buluhaton. Amen? And in this ministry, we are not the guest and we are not the host. We are the servant of God. Amen? Servantas ato ba ko miutang servantas Ginoo daghan kay tagtrabaho sa buluhaton sa Dios. Amen. Daghan kay tagbuluhaton, daghan kay tagtrabaho. And we need nga kamuota sa atong time management. Natay schedule unsa tang orasa mo mata. Ngano man, nagutay daghang buluhaton. Amen. We are not the host. Na tanawa, unsa man ang host? Tanawa ninyo. Sige, ha? Unsa ang host? Atong tanawon ba, unsay kinabuhi sa host? Akong giingon, ang host, di ba, ang Ginoo? Amen? Ang nagpasiugda ani nga kumbira, ang Ginoo. Tanawa ha, unsa ka busy ang Ginoo sa iyahang gibuhat nato? Ang Ginoo ba, pareha ba nimo ka busy? Or basin relax kita kaysa Ginoo? Tanawa ang Bible. Okay, Job chapter 7. Verse number 18. Tanawa niyo yung Bible. Tanawa ang host. Unsa ka busy ang host. Nya tanawa, unsa ta ka-relax. Ko grabe na kayo ko. Ka-relax ako, no? Ang Ginoo arang bisiha. Ako relax naman ko kayo. Job chapter 7 verse number 18. Tanawa ang Bible. O sige ingon sa Biblia. And that thou shouldest visit him every morning. Silang ka? Ang visitation sa Ginoo nato every morning. Hello? Ang host, kada buntag, nag-visit, and that, tanawa sa verse number 17, para itong masabtan na, what is man, that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him. Unsa man ang tao? Verse number 18, and that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment. Tanawa ra, ang Ginoo grabe ka busy sa atong kinabuhi. Every morning ginabisitaan ta, every morning ginamonitor ta sa Ginoo. Amen. Lamentation 3 verse number 23 in the Bible. And Lamentation chapter 3 verse number 3. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Grabe kanindo si Ginoo. Siya ang host, siya ang busy. Sometimes kita nga servant mas relax ta kaysa ato ang amo. Amen. Nakoy mga caretaker sa farm. Pagtanaw na ko nga ako mga caretaker sa farm,
nagtinapulan one day. Doon naman namong farm, mga 3 minutes sa siguro. Kinaya naman sa usawa, alas 5, dito na may mga pi sa farm. Kapag abot na mo sa farm, ang akong caretaker, tuog pa. Tuog pa. Kahaya-haya, ayaw yung pukawa pasagdahi. Ang akong tuyo nga, di na ko siya pukawon, ako'y mamahog sa manok, mag-check sa manok, suruyo na ko ang farm, ang mga kanding, ang suri sa farm. Pag mata niya nga, busy na kay ko, amin niyo, ang akong caretaker, mauwaw siya magtanaw, nga ako nakauna ko na, ang iyang trabaho, ako nang gitrabaho. Mauwaw, di na ko siya halos mutiw, mauwaw na siya. Amen. Diba no? Sinang ka nga itong Ginoo? Every morning, giduaw ta. Every morning, grabe ka, busy ang Ginoo. Ingon sa Bible, Psalms chapter 92 verse number 2. Tanawa. Psalms 92 verse number 2. Ingon na Bible. To show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Sinang ka? Kada buntag, ipakita sa Diyos ang iyang loving kindness. Every night ang iyang faithfulness. Kung tanaw ninyo ba, kung tanaw to, practically tao, haron nga bahin. Grabe, kung tao lang niyang Ginoo, grabe kakapoy. Kada adlaw nag-visit, kada gabi, nag-monitor na to. Iyon ana ang Ginoo nga nag-atiman kanato, amen? That's why church, kita nga mga alagad sa Ginoo, kita makasabot nga, dili ta host ani nga buluhaton. Kita ang servant sa Ginoo. Amen? Kung naa may busy sa buluhaton, kita gyud. Dili ang atong amo. Amen. Dili ang host, ang servant mao'y busy. Amen. Muna kung imong tanawon, usay kumamalandong ka, no? Grabe ang Ginoo, nag-visit siya every morning, faithfulness every evening. Kung Kristohanon bitaw ka nga wa kay gihimo, kung pastor ka nga wa kay gibuhat, mura ra jud kang nagfattening. Hello. Ano, wa kay gihimo, kasuhan ka wa kay gihimo sa Ginoo? Ya, bisag wa kay gihimo, na magyapon ang faithfulness. Bisag wa kay gihimo, na magyapon ang mercy. Bisag wa kay gihimo, na magyapon panalangin sa Dios. Ako nasabtan ba? Mura ra gyud kag nagfatining. Naghuwat ra gyud kag karon sa aka mo bigay. Kay wa man kay gihimo. Amen. Pero the more busy ka sa buluhaton, nito ko, butang na nga dakong kalipay sa Ginoo. Amen? Ngunang church, I hope, mga Kristohanon, dili ta maghimong excuses para sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Dili ta maghimong excuse. Now, number 1, ato makita is the host. Number 2 is the guest. O sa ang mga guest diri ato makita ang excuses. And number 2, tanawa, in verse number, niingon ang Bible, ang tanan nga naa dito, daghan kayo balibad, niingon ang Ginoo. Verse number 21. Luke chapter 14, verse number 21. So that servant came and shewed his Lord these things, that the master of the house, being angry and said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring hither the poor, the maimed, the half, and the blind. Natanawa, unsa ato makita ani? Na ang ato makita una ang mga excuses sa tao. Ikado ang ato makita ang expenses. Paminaw Kristohanon. Tinod, dili kay sayon magdalag tao nga pobre paingon sa simbahan. Amen? Kung mangimbitar ka, pobre imo nga ton, imo nang pamasahe. May nga man ako'y pamasahe, pastor. Ako'y bahala nimo. Walang kinahanglan ka na expenses. Hello? Di sayon magdag pobre oy. Imo na imong palitihan. Kene, ingon ang Bible, dili lang nga ang pobre dalhon. O sige sa Biblia, ang mga bakol. Sino kagbakol? Ang mga buta, ang mga kiang. Kung imong taon, largo na taon ba nga, sa buluhaton sa Dios, kung mo engage na sa buluhaton, di gud pwede nga wa tay expenses. Pagkuha lang sa mga bisita, mutubil tao eh. Hello? Mutubil ta, mo gasto ta, natay kuharta. Muna isa to say, nga kung wala na offering ang simbahan, wala na budget, usaon pa man pagpanghakot aning mga bisita, wala na itubil. Amen. Pobre imong dalhon, uy imo ng kargo, ihatod mo nag-uli. Dakag bakol, uy di sayon. Magdakag buta, dili sayon.
Lisod sad mangin-invite mo, may ato lang mo dito ha, kita ta dito. Nya imo ginang gastuhan. Hangtod makasabot siya nga, oy, luwas ako anak ko sa Ginoo, ako na mamasahe. Pero hangtod di pa nakasabot, naagi expenses nga mahitabo sa simbahan. Amen. Naagi mahitabo mo nang lisod kayo sa church kung wala na financial. Lisod kayo sa simbahan kung wala na mga resources ang mga tao o sa may gamiton para sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Munang, we need to understand niya, importante po ang expenses. You know, nag-comment sa ako Siya nga naman kita nga, tudluan man kita o pamuhi. Anong tudluan man kita pamuhi nga, pastor man ta? Murag something na mga dili mayo nga term nga, ako di man ko matandog. Ang akong principle, kung batuon kong istorya, di ko basa-basa matandog. Kay mura ra ka o kanabitang isyuhan ka, mura ka ba o kanang mamingwit ka ba? You know, kung mamingwit ka sa mabaw, kusog kay mo tukob ng mga gagmayng isda. Mingwit ka sa mabaw, kusog kay mo tukob ng mga ibis. Pero suway kag pamingwit sa lawom, dugay kay mo tukob ang tuna. Muna ang tao, nagmatter na, kung dali ka mo tukob og isyo, ibis ka. Pero kung makadungog kag isyo nga, bahala mo na, basta nag-enjoy ka sa kinabuhi, dako ka nga isda. Isyuhan ko, iko sa tinood no, kini akong gihimo, wa jud ko nagtudlo nga ang pastor na pamuhi mo. Pero kung naa magali mo'y membro nga pwede nimo nga mo engage na ay naa sila kapital, pwede nga makatabang ko nga mahimong makasulod silang negosyo. Ang akong katuyuan, basin di ay na kay membro nga naay potensyal, naay hilig. Basin di ay naay membro nga pwede siya mohimo ana makatabang sa buluhaton sa Dios. Amen. Basin di ay ba nga makahimo siya na makatabang siya nga naman. Importante kay ang financial sa buluhaton sa Ginoo. Dili po hindi. Amen. Dili po hindi oy. Nga wa tay financial. Unsa man to paghakot? Unsa man to pagpalit tag sakyanan? Unsa may to ipay to sakyanan panghakot aning mga bisita? Amen. Muna kung imong tanawon, ang guest na excuses o ang guest kinahanglag expenses. Amen? Kinahanglan og kwarta oy, magamit para sa buluhaton sa Ginoo. Hello? Kupita na sometimes, you know, naay nangutana sa ako. Sa pastor, unsa imong view sa sideline? Unsa imong view? Ang akong view sideline, ayaw engage sa sideline, kumusod kag sideline, i-consider ni. Kanang imong sideline nga sudlan, dapat dili mo degrade sa imong dignity nga pastor ka. Ni-engage ka sideline, unya nang lampas ka, na iniduo sa ako, pastor, pag human ako, nagwali ko sa pastor, naigo jud ko si mong wali. Nga naman, nag-sideline ko ba? Ato ko spikas barangay, grabe gid akong bukot-bukot pastor kay nang lampas mi dito So sayo nang ka, mo sideline naman lang ka niya, muguba sa imong dignity, ayaw na lang. Amen? Nato'y pastor, namuhi sa baboy na si Butakal. Akong classmate, ingon siya, kadugayan, mamukaw na mga silingan. Sa pastor, lahi na ba? Kana bang magpa-breeding sa baboy? Pastor, magpahabal ko, sa giundan ako, akong Butakal mito. Lahi naman paminahon. Manawag naman ni undang isa. So, lahi man akong pagkapastor, muduol naman mga tao dito. Muguba sa dignity, ayaw gid mo engage nga. Muguba sa inyong dignity, oy. Amen? So, ni-engage, nisulod ko og sideline, nisulod ko sa company. Pero dili tuyod ako kwarta, knowledge. Pero sa at least, pag sulod na ko sa company, taas ang expectation sa mga tao. Mag-uol ang mga poultry kung dili ko moadto sa ilahang farm. Sir, aniya mi dire, suruyan mi dire, tanawa sa imong manok, basig mamatay ni. Intero ako sansor. At least ang mga tao, taas ang ilang tanaw, dili luoy ang ilang tanaw. Amen? Ikaw ayaw engage og sideline nga mo consume sa imong oras. Kanang nahurot imong oras, intero adlaw nagsigig na kagpamanday, intero adlaw na lang kasigig, ayaw na. Tinuod na ako, namo ko'y farm. Pero mga tao ang naglihok dito. Dili siya ni consume sa akong time. Amen? Nabit ako'y sideline, ako'y poultry. Di ba na ako'y namahog? Nya ang mga poultry sa Ago Sansor, sila'y namahog. Naman ko'y 30 pesos kada sako. Wa man ko namahog silang manukan. Pero na ako'y bahin sa ilang samtang mamahog sila.
Sa akong farm, wa ko na mahog sa mga manok, ako mga sakop. Nga naman, di ko gusto nga mo-engage ko og mga any sideline nga mohurot sa akong oras. Hello? Kay kung mahurot imong oras, wa na kay panahon sa pagsulwining. Nalipay ko pagsud na ko og technical sa company na ay usa ka pamilya nga akong nada sa simbahan. Nahimong bunga. Pastor, ka. Atong isang unang simana before sa anniversary, gibisitaan ako. Pastor, ako, brad, daghanan ni mong kanding dahil, no? Sa pagda, gikarga din ako sa avansa. Bit din akong kanding. Blessing na hinoon. Di nadungagan akong kanding. Nga naman, kung mag-engage ka nga mahurot imong oras, unsa may blessing nimo paaboton sa ministry, kung wala na kay panahon sa buluhaton. Hello? Kapoy na imong lawas, di nakakaampo. Kapoy na imong lawas, di nakakabasag Bible. Amen. Ginan ako to sa akong kaila. Kung mo-engage ka og sideline, ayaw na mo guba sa imong dignity. Ikaw na, kung mo-engage ka og sideline, ayaw nang mo consume sa imong oras. Ikatulog, kung mo-engage ka og sideline, kanang sideline nga mo-influence sa imong mga membro. Kanang makapatakod sa imong mga membro. Sa dihang nagpultri ko, pila ka membro karon sa simbahan nga naa na sa mga pultrihan. Nga naman, na-influence, natakdan sila. Kung giinan kahayahay ninyo, no? Naamoy problema, wa mo gibuhat, mag-ampora mo nga, Lord, tabangi ko nga, matagbo akong panginahanglan, pasin pwede si pastor gamiton. Kaya ninyo ako nabisi kay ko niya, kamo naghuwat ra mo nga gamiton ko. Kung kapwa kay mo, pamuhi mo eh. Amen? Pamuhi mo, huwat mo gamiton ko. Ako yung membro, saban, lami ang manok, lami ng itlog siya, lami bito ng manok, pamuhi mo. Ay mo paghuwat nga ihawan mo, pamuhi mo. Gihimo na ko, salamat ko sa Dios ang mga membro simbahan na influence og pila na ka membro. Karon pag abot sa panahon kun ang mga membro naa sila tanan mga poultry, wala, kayahin ako mo offering ko na. Kada Domingo na magdag itlog. Kunin ko sa church kayahin no. Kung kamo tanang membro magdag itlog na may poultry kada Domingo magdala mo. Sa isa ka Domingo lang na ako'y 20 ka tray. Pagka Lunes na ako'y negosyo. Na ako'y negosyo. Lisod po ako itong kaunong tanan. Lisod po niya mga allergy na ako. Niabot po ng panahon ba nga ka ng itlog. Allergy naman ako mga sakop. Baligya na lang ni. Nasabta na to? Nga naman, ang katuyuan, nga para na expenses magamit sa buluhaton sa Diyos. Ma-influence ang mga membro. Usay magkaingon ang membro. Samalis, pastor, bisag unsa namin nauna-unaan. Sa una, mauni, bisag unsa kayo nauna-unaan. Ko, may na lang nang naay na huna-hunaan kaysa ang pastor way huna-huna. Hello? Maayo na lang ng daghan kay na huna-hunaan nga panginabuhi kaysa wagoy huna-huna. Kay kinirabang pastor nga way huna-huna, mo isog kay magwali o giving, labi na gutom na. Di mo mahatag. Unsa man patyon mi ninyo? Ay isog kayo. Nga naman, wa man gyud huna-huna. Karon tinod, nag-engage ko para na gyud ma-influence ako mga tao. Para pag abot sa panahon, karon na isa ka membro ayang goal 5,000 heads nga poultry. Kabalo mo ka ng 5,000 heads nga manukan clear, ang net income sa 500 heads is 500,000 a month sa 5,000 heads. Sayang ka, og maunay na ay 5,000 heads. 500,000 a month. Ang isa na 1,000 heads, 100,000 a month. Mo na income sa mga membro. Di hayahay kay bulhaton sa Ginoo. Hello. Pwede na ka manginbitar dahag pobre. Pwede na ka makaadto mo sa amo. Di pwede manginbitar dito ang mga paralyzed. Oray kamatyan. Lugsungon man mong simbahan. Ni oray maligid itong mga bakol dito. Maligid itong mga kiang dito. Lugsungon man. Kundi pwede. Kinahanglan yun na eksakto mga kaingog Kristohanon. Kung walay expenses ang church, kung walay kwarta ang simbahan, dito ako'y gamay na kitang mahimo sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Salamat by the grace of God. Nakasupport mi og 200 foreign missionary. Makasupport kay kag 200 foreign missionary. Walay kwarta ang church. Nag-support mi pila ka Jewish missionary. Nag-support mi og mga local missionary. Unsaon man kanagod nga buluhaton, ato guna.
Karon kung way kwarta ang simbahan, unsaon man. Karon ko ng pastor dili ka mo muhimo. Ana nga butang dili ma-influence ang membro, magpabilin ang simbahan, why mga resources. Kaya ako ra bang nabantayan kining membro musunod na pod sa pastor. Pag ingon sa pastor by faith ra kita, musundog po ni membro by faith pod. Huwat ra gud ta pastor unay anay mo abot, ampo ra gud ta. Membro ampo ra pod, wasad gyud. Hello. Pero sometimes yung naghahanap po rin sa pastor, may na lang na inahuna-hunaan kaysa way nahuna-hunaan. Hello. Ma-influence ko, mo engage na malangka ka nang matakdan ang membro. Salamat ko sa among simbahan. Pag suod na ko, nag-fistpan ko. Tanang membro na i-fistpan. Basta kung nami activity, hito man to. Pag naami activity, basta ang among sudan tanan sa simbahan, puro mga hito. Hito nga ginataan, hito nga adobo, hito nga man, sundog tanan membro sad naghito sad. Pag tilapia nako, sundog po tanan membro tilapia. Pag ingon ako nga liguan ang mga membro sad sinugukay sa lasang pangita og liguan. Basta paguli daggo kay bukol. Kasunod-sunod mo sa inyong pastor. Pero nalipay ko nga na-influence ang mga membro. Pag ingon akong manok, daghan kay mga membro sa daghan kay manok. Karon mag-activity mi manok sa tanan. Nga naman, mo may na. At least nalipay ko nga na-influence kay nakita nila unsay potential sa mao nga resources. Amen. May ingon mo, by faith ra kita, inyo sang mga membro, by faith ra sad. So, ano ni Pastor David mo po yung sa pastor? Pwede tabangan minimo diri sa Africa? Kay ang mga tao daw sa Africa, ingon siya, lahi man ang mga mindset sa mga tao sa Africa. Ingon man ang mga tao daw nga, mag-pray ra ta pastor, nalalagay mo abot. Ingon si Pastor mo po sa, mananom ta, mamuhi ta, sa pastor mag-ampo ra ta, nalalagay mo abot. Inko, na din nga mindset sa inyo, nga daghan makay nas Pilipinas. Naging daghang Baptist. Amen? Naging daghang pastor nga mag-ampo ra, nalalagay mo abot. Paminaw Kristohanon. Nalipay ko statement ni Pastor Paul, nang ko salamat ko, nakuha nga wisdom ni Pastor Paul. Ingon siya gahapon, ang Ginoo dili muhatag ni mo kwarta, muhatag sa idea. Amen? Lord, tagay ko kwarta, patuwat kang ni mo. Kung saan pagkatagak sul sa imong balay, nga daghan po kayo naghuwat sa dalan po noy. Pero muhatag sa idea, unsaon ka aron makakwarta. Amen? Dili sayon. Sayon kag mamunit ka ng mga tao. Ngayon pag Bible, sa mga bring the poor, bring the crippled, bring the blind, bring the lame. Ingon pa gina, ang nasa mga streets, mga standby. Wago na mga nahot na mga standby. Pero ang simbahan, we need expenses nga magamit para sa buluhaton sa Diyos. Meron niin ko sa simbahan, ang akong gihimo, ang pag-influence gyud sa mga membro nga ang mga membro magkugi sila. Nagkugi manggali ko nga pastor kamo pa kahang membro. Hello. Munang sa among simbahan wa gyud miingon oy pastor, magihaw tag manok. Wala Pag ingon ako, pagdala mo og manok, magbitbit mi sa pag naa ko'y manok, muhatag ng mga membro og manok. Kay ngano, dili sila kahimo ana nga negosyo, ana nga resources kung wala ko nag-influence nila. Amen. Muna kung mayroon taog, compel them to come, tinuod na excuses ang mga tao. Sad to say, ang mga Kristohanon sad na idaghang excuses, murag guest. Kung may compel them to come, kinahanglan tag expenses. Kay dili mga dato ang atong target. Amen? Dili mga dato. Lisod ka ng dato, sulwiningon oy. Hello? Ayahay na lang kayo makakuha kag dato. Pero salamat, daghan pobre sa simbahan nga pwedeng madato. Amen? Pwedeng madato. Hello? Katapusan. Number 1, the host. Number 2, the guest. And number 3, the servant. Paghuman, daghang excuses. Ingon ang servant ni balik. Daghan kayo. Involve ang servant. Wa gyoy bisita kung why servant. Amen? Salamat. Ingon ang Bible. In verse number, kung imong tan-aw sa verse number 17, and sent his servant
at supper. Gipadala ang servant. Salamat sa Ginoo. Nahimo tang pastor kay gipadala ta. Amen. Nahimo tang servant because send out ta sa church. Pag send out nako sa bayugan, ningon akong pastor, Brad, i-send out ta ka sa ministry. Dapat dili ka kafgo, ranger ka. Ko pastor, usay bot ipasabuti mo ng kafgo o ranger. Sa basta, dapat dili ka kafgo, ranger ka. Sa akong pagka-curious, niduol ko ranger. Ko sir, unsa day kalainan sa ranger o kafgo? Ningon siya, ingon ang ranger. Sir, inani ni sir, ang kafgo, pagwa na'y allowance, mangundang. Pagwa na'y allowance, surrender, di na mo aganahan mo at tugira. Pagwa na'y allowance, daghag bagutbot. Ang ranger, samtang naggira mi, bisan pag nagkutoy na imong tiyan, kung naapay kalaban, di gid mi muundang kay maglungag. Nagutom man sir, sa kutob og naisagbot sa daplin makitan, langkat ihungit. Kitag dahon saging, langkat ihungit. Kitag bisan sa di lang makahilo, ihungit. Siging gira, sa mo na ranger. Inko yung nana ko mo na inana akong kinabuhi ranger ko. Bisan pa di ay og magkamalisod ko sa ministry, di jud ko mo hunahunag undang. Hello? And by the grace of God, ang among support, usa lang katuig. Usa lang may katuig isuportaran. Salamat sa Ginoo. By the grace of God, usa katuig, dako nagnahimo ang buluhaton sa Dios. Pero abi ninyo katong mga kumpletong support, hangtod karon naguyaod pagyagihapon. Hello, nga naman, ang ilang hunahuna, pizza 15 na, pizza 30 na, mutsat na dayon, di man sayop. Pero ingon akong pastor, ginan ko sa akong pastor, nag-chat ko kay isa, pastor, wala mi bugas. Nag-chat ko sa akong pastor, ingon akong pastor, Brad, ayaw sa ako pag-chat sa Ginoo. Kay kung sa ako ka mag-chat, pila ra ka kilo kung mahatag. Pero kung Ginoo mo hatag nimo, tibuok nimong kinabuhi, pakanon kas Ginoo. Salamat sa Dios, hangtod karon, wa na gyud mi nagutman. Salamat sa Dios. Human sa isa ka tuig, by the grace of God, pag humag-organize sa grasya sa Ginoo, hangtod karon ang buluhaton sa Ginoo, nagpadayon, nagdako og nakit-an ako unsay panalangin sa Ginoo. Last Sunday, nag-celebrate mi sa among ikanapulo nga tuig sa simbahan. Nga naman, gibutang nako sa akong kasing-kasing, ang giingon sa akong pastor, dili ka kafgo, ranger ka. Amen. Hello. Di ka kafgo, ranger ka. Pag kinaunsa man diha, dapat nakasabot ka sa imong trabaho. Amen. We are sent, gipadala ta, para ani nga buluhaton, para ani nga, kining kumbira usa kay dagway sa langit ba? Okay ba? Usa kay dagway sa langit no. Kung mag-abot sa panahon ba, kita rin naluwas. Nya kadako kay langit nya, kita ra bitaw sa langit. Ara siguro mingawa. Amen. Pasig maingon mo ba nga Lord, kalaay po na kami, mura na kami rin naluwas sa kalibutan. Mingon ang Ginoo, awa man gud mo nang lihok sa kalibutan. Hello. Gipadalata para ani nga buluhaton og salamat whatever nga maagian nato sa ministry. Siguro na ibang bag-o diri nga naa sa buluhaton. Whatever maagian ayaw kalimot na Ginoo mo tabang. Amen. Oh, tama. Gipadala. Paghuman nimbalik iyang gipakita ang problema. Unsay problema sa mga tao. You know, so sometimes, ngano ang servant, ngano ang buluhaton, dugay mo lambo, kaya ang mga panginahanglan manggod sa buluhaton, ato ipakita sa tao. Amen? Dili sa Ginoo ipakita. Natoy, sige og, panira ba? Ambot sa amo kay, kontra manggod na sa amo ng, na kay mga inanay bitaw na mga buhio, dahan kay mga init kay silang ulo. Kay by faith lagi sila. Ingko wa man ay problema kung by faith mo bahala na mo sa inyo. Kay bahala naman pud mi sa amo. Amen. Kung naay pastor diri nga by faith ka imo na na. Kini amo man sad ni. Pero ingon siya, by faith ra gyud. Guba ang simbahan siya. Kamo mga pastor. Nay dako kayong nang need. Gi-live sa Facebook. Dako kayong need. Sa man di mo motabang anay, bulaton man is Ginoo. Ingko murag mas uwaw siguro ni ba kaysa mamahog sa manok. Amen? Church, dili nato ipakita ang atong problema, ang atong panginahanglan dito sa mga tao. Adto sa Ginoo. Amen?
You know, amot kailan mo ni Pastor Kusari. Kasi na kailan Pastor Kusari. Isa ka higayon ang mga pastor ni ato conference. Dito ang mga pastor ng apil. Paghubo sa mga medyas, mga gisi, ano ba murag mga luoy kay ba? Pagwalin ni Pastor Kusari, gipang kamo mga pastor, mga apil mo conference, magpaluy-luoy mo para mahatagan mo. Kung grabe na puti mong wali, oy. Nga naman, sometimes ipakita nga luoy para daghan mo tabang. Ipakita no, ang atong mga panginahanglan sa Ginoo na to ipakita kay mas dako ang tabang sa Dios kaysa tao. Amen? Sa tinod, kadako sa among expenses, pero salamat na ay Dios nga mutabang. Amen? Salamat na ay Ginoo. Muna ang servant, gipadalata, and whatever situation nga naa sa field, sa Ginoo na to ipadayag. Kay ang Ginoo may nagpadala, munang gi-implant sa akong pastor. Ingon siya, kung Ginoo ang nagtawag nimo, Ginoo sad ang motagbo sa imong panginahanglan. Kung Ginoo ang nagpadala nimo na napita, Ginoo ang mo provide magpanalangin nimo. Salamat gitudloan ko. Wa gyud ko nagsigig yango sa akong pastor. Salamat, wa gyud ko. Usay moingon akong pastor. Itawag ko niya. Nakoy daghang need sa simbahan. Pisa, kinsa may atong tabangan. Dili dahag mga pastor kinsa atong tabangan. Wa gyud ko ningon nga ako nalay tabangi. Daghan akong need. Pili dahag kinsa akong tabangan. Sige pastor, kana na lang. Nga naman, nakat-on ko nga ang akong mga panginahanglan sa Ginoo nako gipakita. Sa Ginoo nako gipakita. O salamat sa Dios, gi-provide sa Ginoo among mga panginahanglan. Amen. The servant is sent. Yan ang Bible. Ang servant, nimbalik siya sa Ginoo. He came. Niduol siya sa Dios. Muna sa tinod Kristohanon, maglisod ta sa atong buluhaton kung dili ta makat-on mo duol sa Ginoo. Lisod jud kayo kang ministry kung dili ta ka mao mo duol sa Dios. Iyang gipadala ang servant. He came, he showed. Iyang gipakita ang mga panginahanglan sa simbahan. Iyang gipakita ang mga panginahanglan sa mga tao. Nga mo ni excuses sa mga tao. Mabita nang sometimes na yung mga membro sa simbahan magpabadlong. Para na akong ginang mga membro, ako di ko masakit ninyo. Maghubog-hubog mo, manigarilyo mo, di ko masakit ninyo. Kaya kung di mo mutuo sa pastor, naray panahon mutuo ramos doktor. Ayahay kay mo, lipay-lipay mo kanta-kanta niya, ako hilak-hila ko kay naghubog-hubog ka, di ko mag-goal. Di naman mutuo sa pastor, naray panahon, mutuo ramos doktor. Pag-ingos doktor, undang nagpanigarilyo kay marag mabugto na imong baga. Undang nag-inom kay marag lata na imong atay. Para sa ako, di ko ma-stress ani mga Kristohanon. Mag-una ko kamatay ko, hayahay no, mag-una ko kamatay ninyo. Amen. Nabi to, pastor ako, amigo, classmate ako. Ihubag, nigwaiter. Dako kayong liog. Pag-ato niya sa doktor, ingon ang doktor, Sir, unsa day imuhang trabaho? Yang anong inani man, naman kay nagwaiter man ka? Ingon siya, stress manggugo kayo sa akong trabaho, dok. Ana ang doktor, unsa day imong trabaho? Yun siya, pastor. Kasi nga nung stress man kasi imong pagka-pastor. Abi ninyo, kami nga doktor, wa gid mi na stress among pagka-doktor. Ang among profesyon, gikalipay ginamo nga nahimo imong doktor. Kung stress ka sa imong pagka-pastor, basin na sayop ka pagpili sa imong profesyon. Kay kung maunay ka buton sa Ginoo sa imo, malipayon ka nga nahimo kang pastor. Hello? Amen? Nganong na-stress man ka sa ministry? Basin na sayop ka. Kay kung tinuod ang gitawag sa Dios, gihimo kang alagad sa Dios, nag-enjoy ka sa imong pagkaalagad. Kay kami mga doktor, nag-enjoy mi sa imong pagka-doktor. Hello? Amen? Nag-enjoy mi. Abi ninyo, mauto nga istorya sa doktor. Unbeliever nga doktor, nagtambag niya. Nga tungod sa istorya sa doktor, nakapa-open sa iyang mind. Nihiyos nagbalik iyang gwitter. Na-stress na dahil siya. Amen? Akong pangutana mo ni, nag-enjoy ba ka sa imong pagka-pastor? Nag-enjoy ba ka sa imong pagka-servant? Hello? Nag-enjoy ba ka nga naakas buluhaton sa Dios? Amen? Basin ba? Naakas buluhaton sa Ginoo? Puro na lang ka discouragement. Puro na lang ka murag disappointment na lang ang imong gibahati, murag wa gyud ka enjoyment. Naunsa ka? Wa man ka nasayop sa imong desisyon. Amen? Wa man ka nasayop. Kakuha ka nasayop, enjoy ka ako, enjoy jud kay ko sa ministry.
Anytime mo anak mo gawas ko sa simbahan, magtanaw ko Lord, kung magtanaw ko sa among kahimtang, unsa ra gud mi kaniadto og karon. Hangtod gyud inigsakay na mo sakyanan mag-ingon Lord, salamat kayo sa kahigayunan nga gipiyalan mo ni gitagaan mo nimo ani nga sakyanan. Lord, nangandoy pa ko nga dako paging blessing. Moingon jud ko, na-enjoy ko sa akong pagkapastor. Hello. Amen. Nga naman, kabalo ko kinsa ang host nga akong gialagaran. Amen. Amot, ako kabalo sa inyong kinabuhi kung na-enjoy ba mo sa inyong pagkapastor. I don't know kung na-enjoy ba mo sa inyong pagkakristohanon. Amen? Wow, kabalo. But I hope, karong nga buntag, maingon ta ka, Lord, salamat. Nalipay ko, wa ko nagmahay nga nahimo kong alagad nimo. Amen? Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat sa mensahe. Salamat, Lord. I know nga dili kini sayon nga trabaho. I know dili sayon Ginoong Dios mamugos og tao dalhon sa imong tiilan. Lord, salamat among nasabtan nga ang mga unbeliever wa gyud sila pagtagad sa kaluwasan. Pero salamat imo ming gipadala, ihimo minimum mga alagad para sa ilahang kaluwasan og salamat Ginoo nga wa sad minimo gikawang sa panalangin. Lord, makaingon jud ko, wala ko nagmahay nga nahimo kong pastor, na-enjoy na ko akong pagkapastor, nalipay ko nga nahimo kong servant nimo og I did not know Lord karon nga buntag unsay naa sa kasing-kasing sa matag usa, unsang ilang kasing-kasing unsa ilang ministry, kung nabay enjoyment or disappointment or discouragement pa ang ilang gibati. But Lord, I pray masabtan ta namo nga kini nga buluhaton dili kini amo, servant lang minimo. Dili mi host, servant me. Dili mi guest, servant me. I hope Lord nga maka-function mi og tarong ingon nga mga alagad nimo nga dili mahurot ang among oras sa mga butang nga wala nimo gikahimutan og tuguti Ginoo. Maabot ang panahon nga kami nga mga alagad nimo mahimo ming influence sa mga members sa church. Tagai mi kaalam og panalangini ang mensahe mabutang sa among kasing-kasing. And all the glory belongs to you in Jesus name. Atong ipadayon Amen. po dugo atong ulo.